Kung may isang bagay man ako na natutunan mula sa naging beef ni Drake at Kendrick Lamar, yun ay ang pagtuklas sa potential kong mag-hate na hindi ko pa na-unlock ng 100%. Si bro ay gumawa ng 5 kanta para lang ipakita kung gaano niyang kinamumuhian si Drake. At ikaw, anong ginagawa mo kapag nakikita mo in person yung taong kinamumuhian mo? Umaarte ka ng parang walang nangyari kahit ang lakas mong magparinig sa social media. Come on, alam kong may ibubuga ka pa. Kaya bilang isang professional hater, nandito ako para kalimutan niyo na lahat ng sinabi ko. Nagbibiro lang ako. Now let me say I'm the biggest hater. I hate the way that you walk, the way that you talk. I hate the way that you dress. Isang bagay tungkol sa ating mga tao, ang hilig natin manood ng mga argumento o away ng mga tao sa paligid natin, especially sa social media. Kahit ako, hindi ko maiwasang tumutok sa naging beef ni Kendrick Lamar at ni Drake. Isa lang naman yung patunay na yung mga ganitong klaseng away ay mas nakakapagbigay ng maraming engagement. Mula nung nagsimula tong beef na to, tuloy-tuloy ang pagdami ng streams at followers ni Kendrick Lamar. Bukod pa doon, may ilan din siyang mga records na na-break. Isa lang yan sa mga ways kung paano magpadagdag ng engagements. Intentionally or non-intentionally, karamihan sa mga content na nakikita mo sa social media, in a way, gumagamit ng emotional baiting. Kung i-define ko to, ito ay ang paggamit ng emotional reaction para makuha ang atensyon mo na nagbibigay ng engagement o views sa taong gumagamit nito. Hindi ko alam kung ganong karami yung magiging views ng video na to, pero in a way, nabait kita dahil sa title ng video na to. Bakit naman kita magiging hate? They not like us. They not like us. Sa bawat information na matatanggap ng utak mo, automatic na magpo-form ka na agad ng isang emotional reaction. At isa sa mga pinaka-common na emotional reaction na yon ay ang pagkadama ng inis. Ipaparinig ko sa iyo ang isang katotohanan sa social media. Kung hindi ko kayang magustuhan mo ko, kayang-kaya kong kainisan mo ko. Alam kong alam na ng lahat na attention is equals to engagement at engagement is equals to money. Asahan mo nang may encounter ka sa social media na may pinaka-nonsense na opinion at walang kakwenta-kwentang content. Lahat para makuha ang inis mo. Kahit anong subok mo para patunayang tama ka at mali siya, in the end, nasa kanyang huling halakhak dahil sa kinita niya matapos kanyang inisin. Unfair, diba? Ika nga nila, bad publicity is still publicity. Karamihan sa atin ay nagso-social media para sumaya, tumawa o ma-entertain. Kailangan ko pa bang banggitin para mapansin mo? Mapansin na halos lahat sa social media ay sinusubukang maging nakakatawa para sa views. Ano bang masama sa pagbibigay katatawanan? Wala naman. Tayong mga Pinoy lang ata yung kayang gawa ng biro o meme kahit yung isa sa mga pinaka-tragic na pangyayaring posible mong marinig. Pag may isang tao sa internet na sinusubukang magpatawa, sa oras na dumaan siya sa feed mo o kinlik mo, papanoorin mo at titignan mo kung nakakatawa ba talaga. Di ka man natawa, may nakuha pa rin siyang engagement. Point is, sa dami ng gustong magpatawa, dumadami rin ang nagiging corny and most times, nasasayang lang yung oras at brain cells mo para sa pakikinig sa nonsense at corny na mga bagay. Alam kong makakahanap ka pa ng better content na hindi masasayang yung oras mo. Limitado lang ba sa oras, atensyon at engagement yung mga bagay na pwedeng maibigay sa social media? Okay, pera, may nasasayang, pero kaya mo bang pangalanan yung isa pa sa mga bagay na nahihingi at nabibigay sa social media? Simpatya. Nabubuhay na tayo sa panahon na mas may kalayaan ka ng marinig. Hindi man ako fan nito, pero mas may kalayaan ka ng maglabas ng problema sa kung saan saang lugar sa internet. Pero hindi lahat ay mag-validate sa'yo, kailangan mo yung tandaan. At hindi lahat ay talagang kailangan mong bigyan ng simpatya. At kung matagal ka nang nandito sa internet, siguro naman kaya mo nang tukuyin yung mga taong nagpapaawa lang para sa views. At ang mas malala, yung paggamit ng mga taong less fortunate para may ma-content at makakuha ng views. Sadly, nangyayari pa rin yung mga gantong uri ng exploitation. Kaya minsan, kailangan mo rin pag-isipan yung pagbibigay ng simpatya. Ganyan naman sa social media gamitan. Makakahanap at makakahanap yung mga influencers na pwede nilang magamit para makakuha ng views. At alam kong alam mo na isa sa mga pinaka-common na ginagamit para makakuha ng views ay ang katawan. Excitement at arousal. Yan agad yung emosyon na madadama ng mga taong bastos o kahit ng mga normal na tao. At oo, ine-alienate kita kung bastos ka sa social media. Don't be such a loser. Huwag kang bastos! Ang kabastusan, nilulugar yan. Anyway, sobrang obvious na sa panahon natin na nagiging puhunan ng paggamit ng katawan para sumikat. Hindi ba yan yung dahilan kung bakit padami na ng padami yung mga hubaderang nagkalat sa TikTok? Yung mga thirst traps? Controversial take to, pero hindi ba yun din yung dahilan kung bakit dumadami yung mga bastos sa internet? At ang pinaka-best way para ipakita ko sa inyo to ay yung tactic na kahit noon pa sa thumbnails, ginagamitan ng pagpapakita ng katawan para mas maging eye-catching. Freak.
Freaky ass nigga, he a 69 god. Freaky ass nigga, he a... Hindi naman ako nandito para sabihing masama o walang kwenta yung content ng mga content creator na kinukonsumo mo. After all, may kanya-kanya tayong preferences. Hindi lahat kayang mapansin yung mga gantong kaliit na bagay at hindi lahat kayang tukuyin o makontrol yung sarili nilang mga emosyon na nadadama nila. Nandito lang ako para ipakita sa'yo yung katotohanan tungkol sa mga bagay na nakikita mo sa internet. Hindi ko minamasama lahat at hindi ko rin sinasabi na lahat ay makakabuti para sa'yo. Sinasabi ko lang sa'yo na meron kang kakayanan na makontrol yung mga content na kinukonsumo mo sa social media. Yun lang naman.